Matapos sa mga talumpati sa stage, pumila naman ang mga Duterte supporters mula sa iba't ibang parte ng Europa para makuna ng litrato kasama si Vice President Sara Duterte. Sa birthday niya, babalik ba kayo? Of course, babalik kami sa birthday niya talaga. Kayo ay nandito ngayon dahil? Yeah, dahil support namin si Tatay Digong. We live in Belgium. Punta talaga kami extra dito. Yeah, kahit bukas may trabaho kami, late na kami makauwi ng bahay. Pero support talaga Duterte. Ano panawagan niyo para sa kanya? Ano yung panawagan ninyo? Be strong, and then we believe on him and we love him very much. Pinuno ng mga kapatid nating overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malieveld Park nitong linggo para sa meet and greet ni VP. Pagpapakita rin daw ito ng suporta nila sa nakadetine rito sa ICC na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Happy birthday to you. Kinantahan nila si Digong ng happy birthday. Kumanta din sila ng mga tinaguriang Duterte anthems. At isinigaw ang hiling nilang palayain na ang dating Pangulo. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Sa stage, in-update ni VP Sara ang mga naroon sa kalagayan ng kanyang ama. Tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Sa likod ng stage, sinabi niya sa media ang opinyon ng ama ukol sa kasong kinakaharap dito sa ICC. May isa pa raw bilin si Digong sa kanya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, Sama kami lahat. meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Pero ayon kay Atty. Cristina Conti, malabo ito. For the 4 crimes, main crimes that the court tries, crimes against humanity, crimes of aggression, genocide, and war crimes, no interim release has been granted by the court for any of those accused of these crimes. So, from my point of view, there is zero probability that Sara Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. Can I just quickly add, sorry, one of the grounds for the interim release that the pre-trial chamber would consider is whether or not. At habang naghahanda ang Duterte camp sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, ang mga hindi sang-ayon sa war on drugs ay may inihanda ring sorpresa sa araw na iyon. Hindi lamang dito sa Europa o sa Netherlands, but all across the globe, yung nalalapit na birthday ni dating Pangulong Duterte ngayong darating na March 28, ang bayan, ang Bagong Aliansa Makabayan at iba't ibang organisasyon sa ilalim nito, all across the globe ay nagkakasa ng isang Global Day of Action, panawagan para sa tuloy-tuloy na pagpapanagot kay Duterte. Nag-uulat mula sa The Hague, Netherlands, Joey Francisco para sa 1PH.